ang dapat malaman tungkol sa pakikisama. Marami po akong natutunan at tatandaan ko po ang mga ito. Kuya Eric, Bible story na po. Okay, sige, simulan natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa paghahanda ni Jose ng pagkain sa kanyang bahay para sa kanyang mga kapatid. Nakaramdam po ng pagkatakot ang mga kapatid ni Jose kasi kala po nila gagawin po silang mga alipin. Kaya't kinausap po ng mga kapatid ni Jose ang katiwala ng bahay ni Jose. At ipinaliwanag po sa kanya ang tungkol sa pera na nasa bayong nila. At pinayapa sila ng katiwala sa bahay ni Jose. At pinagbilinan sila na huwag matakot. At alam nyo, dinala ng katiwala sa bahay ni Jose ang mga anak ni Jacob. At kanilang inihanda ang kaloob para kay Jose. O ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Henesis 43:24 hanggang 34. At dinala ng katiwala ang mga lalaki sa bahay ni Jose, at sila'y binigyan ng tubig, at nangaghugas ng kanilang mga paa, at binigyan ng pagkain ang kanilang mga asno. At kanilang inihanda ang kaloob sa pagdating ni Jose sa tanghali, sapagkat kanilang narinig na doon sila magsisikain ng tinapay. At nang dumating si Jose sa bahay, ay dinala nila sa kanya sa loob ng bahay ang kaloob na nasa kanilang kamay. At sila'y nagpatira pa sa harap niya. At sila'y kanyang tinanong tungkol sa kanilang kalagayan. At sinabi, "Wala bang sakit ang inyong ama? Ang matanda na inyong sinalita? Buhay pa ba? Walang sakit ang inyong lingkod na aming ama. Buhay pa." At sila'y nagsiyukod at nagsigalang, at itiningin niya ang kanyang mga mata, at nakita si Benjamin na kapatid niya, na anak ng kanyang ina. At sinabi, "Ito ba ang inyong kapatid na bunso, na inyong sinalita sa akin?" At kanyang sinabi, "Pagpalain ka nawa ng Diyos, anak ko." At nagmadali si Jose, sapagkat nagniningas ang kanyang loob dahil sa kanyang kapatid. At humanap ng dakong maiiyakan, at pumasok sa kanyang silid, at umiyak doon. At siya'y naghilamos at lumabas, at nagpigil ng loob, at nagsabi, "Maghain kayo ng tinapay." At kanilang hinainan siyang bukod, at silang bukod. At ang mga Ehipsyo na kumakain kasama niya ay bukod, sapagkat ang mga taga-Ehipsyo ay hindi makakain kasalo ng mga Ebreo, sapagkat kasuklam-suklam ito sa mga Ehipsyo. At sila'y nagsiupo sa harap niya, ang panganay ayon sa kanyang pagkapanganay, at ang bunso ayon sa kanyang pagkabunso. At ang mga lalaki ay nangamamangha na nagtitinginan, at sila'y idinampot ni Jose sa harap niya ng mga ulam. Tatapwat ang ulam ni Benjamin ay humihigit kaysa mga bahagi ng alinman sa kanila ng makalima, at nangag-inuman at nangakipagkatuwa sa kaniya. Ang galing naman. Nagpakababa po at nagsigalang po ang mga anak ni Jacob sa harapan po ni Jose. At tumiyak po si Jose sa kanyang silid dahil nakita niya po ang kanyang kapatid na si Benjamin. Oo, at idinampot sila ng Jose ng kanilang ulam. Pero mas higit yung para sa kanyang bunsong kapatid na si Benjamin. Pero Kuya Eric, ano po bang sumunod na nangyari? Nagpakilala na po ba si Jose sa kanyang mga kapatid? Talagang interesado kayo ha. Sige, next week kung laloobin ng Panginoon, yan ang pag-aaralan natin. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. O mga bata, natutuhan natin sa araw na ito kung paano makasalamuha sa ating kapwa-tao.
nalaman natin kung sino ang dapat nating iwasan at pakisamahan. Oo, pero sa kabila ng meron tayong hindi dapat pakisamahan, hindi ibig sabihin nun hindi na natin sila gagawa ng mabuti. Ang utos, pati ang kaaway, ibigin natin. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Lucas sa 6 at 35. Datapwat, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. At mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa. At malaki ang sa inyo'y magiging ganti. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Marami pa tayong pag-aaralan sa susunod tungkol sa ating mga kabataan. Huwag kayong liliban, ha? Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin. Pagkatapos ng ulan, araw ay sisikatin. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, tagpulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan,
again dito mga bata. Next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Yan ang pag-aaralan natin sa susunod na linggo, Lolobi ng Diyos. Kaya magkita-kita ulit tayo. Yan ang ating pag-aaralan sa susunod na linggo. Nakita na natin ang mabuting may dudulot na kung paano makisama sa kanyang kapwa. And that's our verse for today.